So, in this example, ang gagawin natin ay magkakaroon tayo ng student grade system. No, simple lang siya. And ang gagawin natin, every grade, magkakaroon siya ng corresponding letters. So, unang gagawin natin, magde-declare muna tayo ng constant. And then, yung data type is integer. So, ang variable natin dito, size. So, gagamitin natin siya sa array. So, yung size natin ay 5 siya. So, ibig sabihin, 5 grades yung kukunin natin. Kaya 5 yung nilagay natin dyan. And then, gagawin natin int grade. So, gagawa tayo ng array na grade. At ang size niya will be 5. Bakit size yung nilagay natin dito? Ito siya. And then, ang laman niya kasi ay 5. So, ibig sabihin, 5 yung magiging grades na kukunin natin. And then, meron tayong float para sa sum kasi kukunin natin yung pinaka-sum ng mga grades na yon. So, at this moment, 0 muna siya kasi wala pa tayong kina-compute. Then, next ay average kasi kukunin natin yung average after natin makuha yung sum ng mga grades natin. And then, meron tayong I para sa for loop natin. Next is magpiprint F tayo dito. And then, ang sasabihin natin dito, enter. Then, lalagay natin yung %d natin dito. Student. Yan. Tapos, lagay natin grades. So, after nun, magkakama tayo. Then, lalagay natin si size. So, ibig sabihin, enter student grades, tapos ito yung 5. So, mayroon tayong %d dito kasi meron tayong variable dito. We're using yung format, kaya printf, short for printing format. So, meron kasi tayong string with variables. So, kung magiging output yan, ganito yung lilitaw. Enter students grades, then 5 yung lilitaw. Yan. 5 yung input natin. So, ganyan yung magiging output. Then, next niyan ay magkakaroon tayo ng for loop. So, sa for loop natin, tatawagin natin itong variable na I. So, I is equals to 0. Kasi mag-i-start tayo sa index 0. I is less than to size kasi ang size natin ay hanggang 5 lang siya. And then, semicolon. Then, after nun, I plus plus. Then, yan. So, meron tayong opening and closing curly bracket. After nun, gagamit tayo ng scanf. So, para basahin yung user input. So, after nun, lalagay ulit natin yung %d. No, kasi kukuha tayo ng grades. So, yung reference natin, which is referring to the memories. So, tatawagin natin yung grade. And then, since ang grade natin ay array siya, maglalagay din tayo ng box dito. Pero, ay yung ilalagay natin. Bakit? Under kasi tayo ng for loop. Okay, so, tapos, semicolon natin siya. Next naman, tatawagin na natin si sum plus equal yung grades, then yung I natin. So, paano yung gagawin dito? Ang ibig sabihin lang nito, for example, meron tayong grade na 98, o sabihin na natin mababang number lang, 5 and 6. Okay? So, ang gagawin muna ay yung 5, kasi naka-grade yan, so magpa-plus siya dito sa sum. Since walang value si sum, which is yung 0 lang, magiging 5 ito kasi mag-move to dito. Okay? Yun yung equal natin. Ngayon, kapag si I naman ay napunta na kay 6, so magiging value ni grade ay 6, gagana na yung plus natin, 6 plus 5 nun, equal to 11. So, ito, mawawala na siya, magiging 11 na lang siya. So, yan yung plus equal or yung purpose ng computation na yan. Next is, since meron tayong addition, kukunin natin yung average equals to sum.
divided by sa size. Kasi ang size natin ay 5 and 5 grades lang yung kukunin natin. Kaya naka-divide siya kay Sam. Okay, next. So, kukunin ko na lang to. Then, paste ko siya. Then, papalitan natin yung nasa loob. So, ang ilalagay natin sa loob ay /n. Ibig sabihin niya new line. And ang string natin will be grades and letter grades. Tapos, maglalagay ulit tayo ng new line. Okay, so sa baba naman, nagkakaroon tayo ng for loop dito. And then, lalagay ulit natin si I is equals to 0. I is less than to size. Then, I plus plus. Okay, so next is meron tayong character na data type at variable natin ay letter. So, gagamitin natin siya para sa ABC na letters natin. So, ang gagawin natin, if ang grades daw natin ay greater than siya or greater than equal sa 90, yan, or alisin muna natin tong bracket. Yan, so ang gagawin natin, ipiprint natin yung letter A. Okay, next is meron tayong else if. So, copy natin to. Pero papalitan natin ng 80 ito. Then papalitan nyo ng B ito. Then copy, paste. Ito naman ay 70. At so, ito naman ay 70 at ito naman papalitan natin siya ng C. Okay, so paste ulit. Ito naman papalitan natin siya ng 60 at ito naman ay D. Then yung last part, yung else natin, ay papalitan natin yung letter ng F kasi failing na siya. Kasi below 60 na yung kukunin natin dito eh. Okay, so next ay magpiprint ngayon tayo. So gagamit tayo ng printf. Then lalagay natin dito students. Tapos %d. Then %d. Then yan, di-design lang natin siya. And then ito kasi digit. No, so ito naman character ang gagamitin natin. So mag-new line tayo. And then, kama natin yung I ng for loop natin, plus 1 natin siya. Then, grades, and then grades, tapos lalagay natin yung I, then kama, then lalagay natin yung letter. Then, semicolon. Okay, so yung last part na lang nito, kunin natin yung average. So, gamit tayo ng printf, and then /n para sa new line, and then class average, then sa loob niya, maglalagay tayo ng %.2f. Ibig sabihin nito, kung ilan yung decimals na ipapakita nyo. Kasi yung average, meron siyang decimal, di ba? So, patawagin natin si average. Then, closing natin, which is yung semicolon. Then, let's run yung program. Okay, so meron tayong error dito. So, kung mapapansin nyo, nagdalawang semicolon ako dito. So, aalisin ko lang ito, comma, yung kapalit. Then, dito naman sa 14 natin, ito siya. So, ang sabi niya, grades undeclared. So, ibig sabihin, grade lang kasi ito. So, sumobra ako ng S dito. So, aalisin natin siya. Same dito. So, sumobra ako ng S sa mga grade. So, aalisin lang natin siya.
So, tingnan natin siya ulit. Mapapansin nyo, enter 5 students grades. So, lalagay natin dito, 75, 75, 80, 90, 79. Yun, mapapansin nyo, meron silang corresponding letters ngayon. Tapos, kukunin niya yung average. So, calculate natin siya. Okay, so yung unang number ay 75 plus 75 plus 80 plus 90 plus 79 then equal 399 divided by 5 kasi limang grades yan. So equal to 79.8. So 79.8. So mapapansin nyo na tama yung calculation and tama din yung corresponding letters natin para sa grade. So, yan yung example of student grade with letter grades sa C#.